kautusan o tungkol sa batas, sabi niya, wala kayong masasabi sa akin. Bakit? Sapagkat sabi niya, 8 days lang, ako'y sumunod na sa kautusan. Anong kautusan yun? Yung kautusan ng pagtutuli. Kasi meron pong batas noon, mga Israelita, na kailangan ang mga Israelita, sila po ay sinicircumcise o tinutuli. Pero si Pablo, 8 araw pa lang, ay siya po ay tinuli na. At pag-uusapan naman po ay sa pangkanan, siya po ay lahi. Siya po ay lahi sa Israel. Isa sa 12 tribes. Ano po yung kanyang tribo? Nabasa niyo ba ang tribo niya? Lahi siya nino? Benjamin. Tama ba? Nakita niyo ba yan? So makikita po natin dyan, pagdating naman po sa pag-aaral tungkol sa kautusan, sabi niya, ako'y pariseo, ako'y dalubhasa. Pagdating sa pag-aaral sa kautusan. Actually, si Pablo po ay under po niya, ang naging mentor po niya ay si Gamaliel. Isa po sa talagang dalubhasa pagdating sa kautusan. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanyang mga distractor o sa kanyang mga kritiko na kung ang pag-uusapan lang ay may kinalaman sa batas o sa alituntunin ni Moses, ay pwede din siyang makipagsabayan. Sapagkat una, siya'y masunurin. Pangalawa, siya ay nakatalaga po yan sa 12 tribe, sa lahi ni Benjamin. At pangatlo, makikita po natin dito na pagdating sa kautusan, si Pablo po ay dalubhasa. Dalubhasa po siya. Wala kang masasabi sa kanya na hindi niya alam ang mga bagay na may kinalaman sa kautusan ni Moses. Pero tingnan niyo po yung verse 7. Tingnan po natin yung verse 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Walang kabuluhan sa kanya yon. Sapagkat ang pagsunod sa kautusan o ang paggawa ng mga ritual ay kailanman ay hindi naging paraan para ang tao ay maging maayos o maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Kaya para kay Pablo, yung mga bagay na na-accomplish niya, yung mga bagay na nag-gain niya sa mundong ito, ay itinuring niyang wala ng kabuluhan. Sa ibang salin po ay itinuring niya itong basura. Ibig sabihin ng basura ay walang gamit. Walang gamit, walang ma-contribute para ang tao ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya sa ating pangmasulukuyan, hindi natin masasabi na kung ikaw ay tapos sa kolehiyo, o ikaw ay magaling na negosyante, o ikaw ay mahusay na politiko, ay pwede mo yan iharap sa Panginoon para ito'y maging katanggap-tanggap. Even ang pagiging marunong mo sa Biblia, even ang pagiging dalubhasa mo sa pag-aaral ng may kinalaman sa Biblia, ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos upang masabi mo na ikaw ay karapat-dapat na sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat mismong si Apostol Pablo ang nagsasabi na ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagan ko ay tinuturing kong walang kabuluhan niyo. Dito sa verse na to, makikita niyo kung gaano ka-espesyal sino. Sino ang sobrang espesyal dito? Di ba? Si Kristo. Kaya kung si Kristo ay nasa iyo, pwede mong sabihin ang isang awit, si Kristo ay sapat sa akin. Kaya walang dahilan para ikaw mag-alala, walang dahilan para ikaw ay ma-intimidate, walang dahilan para ikaw mahiya. Pag si Kristo ay nasa buhay mo, at kung meron kang kilala isang tao na mayaman, pero walang Kristo sa buhay,
mas mayaman ka sa tao. Amen. Kung ikaw ay mayroong kakilalang politiko na mahusay pero wala si Kristo sa buhay niya, mas mahusay ka sa politiko. At kung ikaw naman ay may kilalang mga tapos sa pag-aaral ng mga dalubhasa, nag-major na, nag-masteral na, pero wala naman si Kristo sa buhay niya, anong silbi ng kanyang pinag-aralan? Katulad ni Pablo. Para kay Pablo, hindi niya pinahalagan ang mga bagay ngayon, ng dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, wala tayong dapat ipag-alala. Kapag ikaw ay meron malinaw na relasyon kay Kristo, ang buhay ay masasabi mong kontento na tayo. Amen? Lahat naman tayo lilisan sa mundong ito. Amen? Sino mayaman ang walang problema? Di ba? Parehas lang. Ang mahirap may problema. Ang mayaman may problema. Sinong hindi nagdurugo ang puso? Sinong hindi nasasaktan? Sinong hindi na-aksidente? Ang mga may pinag-aralan ba? Ang mga mayayaman ba? Accepted sila? Minsan yan, may biro tayo nadidinig, di ba? Ano daw sakit ng mayaman? Di ba? Meron tayo natawag na sakit ng mayaman. Pag sinabi natin sakit ng mayaman, yung mga sakit na kung saan nangangailangan ng malaking pera, pantustos. So makikita natin na wala tayong dapat ipag-alala. Kung si Pablo na masasabi natin na mayroon ng kakayahan sa buhay, actually, siya po isang attorney, pero para sa kanya, ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan dahil kay Kristo. Mga kapatid, dapat po ay maging panatag tayo. Paano natin tinatanaw yung ating future? Last Sunday, mayroong dalawang nag-testimony at may mga na-bless doon sa nag-testimony. Sayang, di ko lang natinig. Pero ang nakarating lang sa aking balita, they are so thankful sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung nasumpungan natin si Kristo, sa Biblia, si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang tao na mayroong Kristo sa puso, kahit ilang problema pa, kahit ilang bagyo pa ang dumating sa buhay, yes, iiyak, yes, makukonfuse, pero yung kapayapaan, hindi po mawawala yan. Bakit? Kasi nasa atin si Kristo. Si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya siya'y naging sumasa atin. Yes, iiyak tayo sa problema. Minsan magtatanong tayo sa Panginoon. Kaya nga, merong isang debate. Merong isang debate. Ito'y debate lang. Kung ano stand nyo, respeto ko. Kung ano stand ko, respetuhan tayo. Merong debate. Meron daw bang Kristiyano nagpapakamatay? Diba? Debate yan eh. Meron bang Kristiyano nagpapakamatay? Kasi ayon sa Biblia, pag ang isang Kristiyano, pag isang tao tumanggap kay Kristo, yung Holy Spirit mag-i-indwell, papasok sa kanya. Ang Holy Spirit, meron siyang bunga. Ano yung bunga ng Holy Spirit? Diba? Meron siyang siyam. Pag-ibig, pinakakabisado nun. Kapayapaan, diba? Pagpapahinuhol, pagtitiis, paggalakan, tama ba? Bubusan pa natin yung Galatians chapter 5, verse 22. Pwede ba natin i-click ng konti? Galatians chapter 5. Tatanda ko pa talaga. Tingnan natin. So, tingnan niyo po yung Galatians chapter 5. Kung makakabalik tayo. Kaya ba? 22. 23. Hanggang 23. Ayan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Pagpipigil sa sarili. Okay, walang batas laban sa mga ito. So makikita natin na
Ang isang tao, kapag tinanggap si Kristo, balik na tayo sa verse natin, sa Pilipos na tayo, mag-indwell sa kanya ang Holy Spirit. Pag nag-indwell sa kanya ang Holy Spirit, siyempre, included na dun yung kapayapaan. Kapag ang isang Kristiyano ay may Kristo sa puso, hindi niya maiisip na magpakamatay. Bakit ba ang tao yung papakamatay? Anong primary reason ng tao? Bakit yung papakamatay? Walang pag-asa, di ba? Walang pag-asa. Feeling nila, they are unloved. Walang nagmamahal sa kanila. Pero merong isang debate na kung saan ang tao daw, even Christian, ay pwede magpakamatay because of the disease. Ano yung disease? Yung tinatawag nila na mental disease. Kumbaga, merong mga cells sa isip na nagkaroon ng problema at yun nagpupus para mag-commit siya ng suicide. Pero siyempre, dahil tayo pastor, doon tayo tumitindig doon sa biblical na view kaysa doon sa sinasabi nila na scientific view. But again, sabi ko nga, respetuhan lang tayo dito. Pero tayo, as a Christian, ang stand natin, sabi ni Pablo, I can do all things in Christ who strengthen me. Pag si Kristo yung nasa akin, bear in mind mga kapatid, maaring gumapang tayo sa pagsubok, maaring umiyak tayo ng buwahan natin ay halos mauubos na. Maaring magkaroon tayo ng self-pity, pero hindi tayo aabot sa pagpapakamatay. Bakit? Kasi hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen. Yun po yung ating belief na pinaninindigan. Bakit? Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapalagaan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Mga kapatid, anong pinagpapalagahan mo ngayon na kung sakaling mawala sa iyo ay okay lang dahil nandiyan si Kristo? Name it mga kapatid. Meron ba? Si Pablo, nung siya sumunod sa Panginoon, possible, hindi na niya gano'n na-practice yung pagiging lawyer niya. Yung karapatan niya bilang isang Hudyo, yung karapatan niya bilang isang Romano, hindi na nabigyan ng importansya dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Si Kristo bilang isang Diyos, nagkatawang tao. Nagpakumbaba siya. Oo, nagpakumbaba siya up to death para lang tayo ay maligtas. Bakit? Para kay Kristo, okay lang ang buhay niya ay magdanas ng kahirapan dahil mahal niya tayo. Amen. Si Pablo, para sa kanya, yung mga bagay na na-attain ko, yung mga laurel ko sa ulo, yung mga medalya ko, hindi yun ang tunay na mahalaga sa akin. Yung magandang bahay ko ngayon, o yung sasakyan na meron ako ngayon, o yung mga anak ko na na-establish na ngayon. Ang pinakamalaga kay Pablo ay si Kristo. At habang mahalaga sa atin si Kristo, sa tingin nyo, meron pa bang mas mahalaga kay Kristo? Meron pa ba? Lahat tayo mag-agree, wala. Amen. Pero, when it comes to reality, sad to say, sa ating mga kinikilos, sa ating mga iniisip, magka-agree ba kayo na kung minsan si Kristo hindi sa ganun kahalaga? Sunday, sino priority natin? Dapat si Kristo. Amen? Dapat si Kristo. Pero nasaan ang ilang mga kapatid? Nasaan si pastor ng isang buwan? Diba? Minsan, ang galing natin sa pagbabasa, sa pagtuturo ng Biblia, pero yung paninindigan natin, minsan nabubuwal yan. Pero ang good news, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sa kabila ng ating mga pagkukulang, minsan nagagaling-galingan tayo, katulad ni Pastor Jun, pero darating din yung point na magda-down siya. Pero sana,
At the end of the day, ang lagi pa rin natin pinipili is si Kristo. Amen? Minsan may mga darating sa atin ng mga pagpipilian. At sa mga pagpipilian yon, nakakaramdam ka ng, pag ito pinili ko, makakaramdam ako ng kapahingahan. Yung friendship namin hindi mawawala. Kasi pag pinili ko to, baka yung friendship namin mawala eh. Minsan makukonfuse ka. Kaya dapat sa isang Kristiyano, malinaw sa isip natin at sa puso natin, sino ba talaga ang pinakamahalaga? Sino ba talaga ang pinakamahalaga sa atin? Pag iniwanan ka ng boyfriend mo, pag iniwanan ka ng girlfriend mo, pag iniwanan ka ng kalusugan mo, at iniwanan ka ng negosyo mo, o iniwanan ka ng pera, wag naman ang asawa. Ano? Mapapakamatay ba tayo? Hindi. Di ba? Sapagkat alam natin na all things, work together. May mga bagay na dumarating sa buhay natin, pero ito'y nangyayari upang tayo lalong tumatawag sa pananampalataya. Nung po ako walang isang buwan ko lang dito, nakamonitor naman po ako. At minsan nagbibiro ko, maganda pa na yung gawain, nabibless kayo. O kita nyo, kaya-kaya nyo na wala ako. Di ba? Kasi totoo yun. Ang gawain ay pag-aari ng Diyos. At wag na wag tayong titingin sa mga lingkod ng Diyos o sa mga tao ng Diyos. Bagamat sila'y mahalaga, pero dapat mananatili na ang mahalaga sa atin ay sino? Si Kristo. Bakit? Ito, sa matagal kong paglilingkod, ang tao sa simbahan ay come and go. May darating, may aalis, may aalis, may aalis. Parang konti numarating, no? Ganun talaga ang buhay Kristiyano. Pero pag hindi mo kabisado ang ganung sistema, magkakaroon ka ng self-pity, magkakaroon ka ng maraming katanungan. Pero at the end of the day, again and again, dapat ang pinipili pa rin natin ay si Kristo. Minsan, ino-offer sa atin ng sanlibutan ang busugin ang ating mga emosyon. We're so in love sa material na bagay. We're so in love sa mga special na tao. We're so in love sa mga ibang sitwasyon na minsan nanineglect na natin at napapabayaan na natin si Kristo. Tapos, sa huli, iyak tayo. Tapos, sa huli, Lord, pasensya na po kayo. Lord, sorry, Lord. At hindi mo napapansin, nagkakaedad ka, dumadaan ang mga buwan at taon ng buhay mo, yung mga bagay na dapat ay nagagawa mo sa Panginoon, hindi mo na nagagawa. Bakit? Time will come, hihina na ang katawan natin. Sabi nga nung napanood ko, 70 years old daw, tapos kumakanta ng I have decided to follow Jesus. 70 years old ka na. Tsaka ka pala mag-decide na to follow Jesus. Tapos pag meron kang gustong gawin kay Kristo, hindi mo na magawa. Bakit? Mahina na po ako Panginoon. Excited ka. Umiiyak ka sa Lord. Gusto mo maglingkod. Gusto mo mag-visitation. Gusto mo magbigay. Hindi mo na magawa. Bakit? May edad ka na. Bakit? Nangyari yun. Kasi huli na nung pinahalagahan mo si Kristo. Huli na. Nung ako po'y nag-aral, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, pagtapusin niyo po ako sa pag-aaral. Ipasa niyo po ako sa board exam, pero hindi po ako magtuturo. Sinabi ko talaga sa Lord yun, hindi ako magtuturo. Hindi siya mapapatanong, ba't ba gusto mo pa? Di ba? Panginoon, siyempre, tatayo ako sa pulpito. Gusto ko maging halimbawa ako ng mga kapatid at ng mga kabataan. Na 33 years old o 37 years old ba ako? Hindi ko na matandaan. Nung ako'y natapos sa kolehiyo, try to imagine dalawa na anak ko nung natapos ako sa kolehiyo. Sabi nung mga kasamahan ko sa ilang sa politiko, bakit di ka nagturo? Sayang naman. Sabi ko, hindi sayang yun. Sapagkat marami akong natutunan nung panahon ko. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ko. At sa huli, proud ako sa sarili ko. Pinili ko pa rin si Kristo na magpastor
Sapagkat naniniwala ako na ang pagpapastor ko ay hindi lang hanggang sa lupa. Amen. Hanggang sa langit. Hindi ko po dinadown yung mga bagay sa mundo ito. But ang pinopoint ko lang po ay malungkot na karanasan na yung mga bagay sa mundong ito ay mas pahalagahan pa natin kaysa kay Kristo. Kasi talo tayo kapag ang mga bagay sa mundong ito ay mas pinahalagahan natin. Sabi ng Biblia, huwag kayong mag-alala kung ano man yung inyong kakainin, kung ano man ang inyong iinumin. Sapagkat alam ng inyong Ama sa langit ang inyong mga pangangailangan. Tingnan niyo ang mga ibon, hindi sila di ba? Hindi sila nagbabangko, hindi sila nag-iimpo. Pero sila ay minamahal at inaalagaan ng inyong Ama sa langit. Gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Mag-agree po ba kayo sa akin na kumisan kaya kulang ang buhay? Minsan kaya kapos tayo, hindi dahil mahirap tayo. Minsan kaya kapos tayo, minsan ba tayo naghihirap dahil pabaya tayo? Amen? Dahil pabaya tayo. Alam na natin maliit ang kita. Ang lakas natin gumastos. Di ba? Alam natin, ganun lang ang financial natin. Pero kung makipagsosyalan tayo, dahil pa natin ang mayaman. Yan, minsan ganun eh. At ito pa malungkot. Alam natin na ang pinagmumulan ng buhay. Alam natin ang pinagmumulan ng kasaganaan ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Pero kung minsan, pinapabayaan pa natin si Kristo. Yun ang malungkot. Tinuturuan ka ni Kristo, ayaw mong sumunod. Nung nagka-problema ka, sasabihin mo kay Kristo, Panginoon, susunod na po ko sa iyo. Yung mga rules and regulation ni Kristo, minsan nire-neglect natin yan. Bakit? Kasi sinusunod natin yung mga sarili natin. Kaya sa bandang huli, ano sabi ng Bible? Magsipasok kayo saan? Sa makipot na daan. Huwag sa maluwang na daan. Ano yung maluwang na daan? Yung mga maluwang na daan ay daan na walang bawal. At dyan gusto ng tao. Pero doon sa makipot na daan yung daan na kung saan, ang dami namang mga rules and regulation. Di ba? Yung mga anak natin. Di ba? Gusto ganun eh. Ang dami namang utos ni nanay. Ang dami namang utos ni tatay. Pero hindi natin napapansin sa mga utos na yon, natututo tayo magpakumbaba, natututo tayong sumunod, nadidisiplina tayo sa sarili natin, naiingatan natin ang ating kalusugan, nagiging mabuti tayong tao. Pero tinan mo yung mga kabataan na walang rules and regulation. Bahala na. Puro bahala na sila. Kaya ang mahalaga na pag-isipan natin ay ang Panginoon. Tingnan natin si Kristo. Magbilang kayo sa daliri nyo ng dalawang bagay. Dalawang bagay na sa tingin nyo napakahalaga sa inyo. At pwede nyo ipagpalit kay Kristo. Ako, number 1 asawa ko. Bibiro mo naman yun. Anak, ngiti na ngayon. Yung bang asawa nyo, kaya nyo pagpalit kay Kristo kung kinakailangan. Ano sa tingin nyo? Diba? Parang ano lang naman yan eh. Parang Abraham and Isaac. Alam niyo yung kwento ng Abraham and Isaac? Minsan tinetest lang tayo ng Lord eh. Hinihingi si Isaac. Actually, alam naman ng Diyos na hindi mamamatay si Isaac eh. Minsan tinetest lang tayo ng Lord. Tinetest lang tayo ng Lord. Ako po, sa karanasan ko bilang pagpapastor, pag nakikita ko yung asawa ko na mayroong kulang, na mayroong hindi nabibigay sa kanya, mahirap din sa kalooban ko. Talagang gano'n eh. Minsan sabihin mo, kaya ka nagkaganyan eh. Kasi pastor ka. Pero minsan pupunta rin sa back ng mind ko, kaya ka ganyan kasi tamad ka. Minsan kaya ka ganyan dahil hindi ka marunong gumamit ng pera. Pag nagka-pera ka, ubus ng ubus. Ubus ng ubus. Minsan tinetest lang tayo ng Lord. Tanong niyo po yung asawa ko, sabi nagsisising na pangasawa niya ako. Nagsisising ka pa ng pangasawa mo. Hindi na.
Minsan yung mga sakripisyo ng paglilingkod natin, ako thankful po ako sa Lord. Yung anak ko ay nagpa-medical. Parang feeling ko kinakabahan yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, sabi ko sa anak ko, "Nak, relax ka lang, your name is Rafael." Sabi ko sa kanya, your name is Rafael. Rafa means ano? Ano? Ang Diyos ang nagpapagaling. Ano? Ang Diyos ang nagpapagaling. Kaya, mga ilang minuto, sabi ng asawa ko, nag-chat din ang anak ko, "Tay, okay na." Kasi pag yung medical, bumagsak ka dyan. Hindi ba? At ako, kung luluwabin ng Panginoon na yung anak ko ay makakarating sa abroad, masasabi ko ng harapan sa harapan ng Panginoon at sa maraming tao na hindi nawala ng kabuluhan yung aking mga sakripisyo. Alam po ba? Kasi yung aking pong anak, dito po kayo at dyan, yung pong aking mga anak, sa totoo lang, dahil sa pagpapastor ko, hindi ko po sila nabigyan ng malaking panahon sa buhay ko. Hindi ko yan nabigyan sa pag-aaral nila, sa banding. Minsan nga, mas lamang pang kabanding ko yung mga youth ng church Ano? Pero, tandaan po natin, lahat ng sakripisyo natin kay Kristo, lahat ng paglilingkod, hello music ministry, hello mga song leader, hello mga nanay na nag-aasikaso sa kusina, at hello sa lahat ng nagpe-pray para sa Panginoon at para sa gawain. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang inyong pong pagpapagal. Ano? Punta po tayo sa next verse. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkailala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtaman ko lamang si Kristo. See? Para kay Pablo, walang pinakamahalagang bagay sa mundong ito kundi si Kristo. Si Kristo. Sapagkat kahit gaano kakayaman, kahit gaano karaming kaibigan mo, kahit gaano kalaki ang impluwensya mo sa mundong ito, yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung kagalakan, hindi kayang ibigay sa iyo yan ng mga material na bagay ng mundo ito. At lalong higit, yung kaligtasan ng iyong kaluluwa ay hindi iyan mabibili at hindi iyan maibibigay sa iyo ng bagay ng mundo ito. Tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay nito. Kaya para kay Pablo, lahat ng bagay para sa kanya ay walang kabuluhan. Bilang kapalit ng lalong mahalaga. Di ba? Sino po nakahawak dito ng ng 1 milyon? Meron mo nakahawak sa atin dyan ng 1 milyon? Bakit na po kayo? Meron mo nakahawak dito ng 1 milyon? Ako, ang pinakamalaking pera na hawakan ko mga kalahating milyon. Nakahawak ko ng kalahating milyon. Hindi siya gano'ng makakapala. Diba? At pag first time mo nakahawak ng kalahating milyon, parang iba pakiramdam mo. Mas pa ang nahawakan ng 1 milyon, di ba? Sa ating mga ordinaryong tao, ay iba ang pakiramdam mo. Parang feeling natin, naglalaro sa isip natin, ano ba bibilin ko, saan ba ako pupunta, ano ba kakainin ko, di ba? Pero alam niyo, pag si Kristo ang nasa atin, di ba? Ano kaya itsura ng langit, yung mga problema na yan, malalagpasan ko yan, yung mga pag-iyak ko, tatahan din naman ako, yung mga problema ko, maaayos din naman yan. Bakit? Kasi nga, nasa atin si Kristo. Next verse.
Dito po tayo magtatapos, sa verse 10, Sabi po ng verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, bear with me. Focus po tayo sa verse na to. Para kay Pablo na isang attorney, para kay Pablo na isang sikat, para kay Pablo na mayroong sinabi sa lipunan, tingnan niyo po yung sinabi niya, ang tanging niyang hangarin ay lubusang makilala si Kristo. Gaano na po natin kakilala si Kristo? Gaano na po natin kakilala si Kristo? Eh sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Nakilala niyo na po ba si Kristo sa panahon na kayo nasa problema? Nakilala niyo na po si Kristo na sa panahon kayo mag-asawa ay nagkakaroon ng misunderstanding? Nakilala niyo na ba si Kristo nung panahon kayo walang-wala? At nakilala niyo na ba si Kristo nung panahon kayo masagana? Ano? Sabi niya, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ano ba yung maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay? Alam niyo, nung si Kristo ay muling nabuhay, napagtagumpayan po niya yung kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Kaya ang isang taong tumanggap kay Kristo, nagsuko ng kanyang buhay kay Kristo, primarily, naranasan po niya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Piliin niyo, sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa langit. Ang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan sa buhay nito. At ang isang masayang balita pa, ang tao ay nagkaroon ng pagkakataon na yung kanyang destinasyon sa impyerno ay hindi na mangyari. Bakit? Kasi naranasan niya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At bahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na tayo maging matatag sa mga bawat problema ng buhay. Na maging positibo tayo. Mga kabataan, makapagtatapos ba kayo sa pag-aaral? Ano? Diba? Pag ang inisip yung magulang nyo, dapat si Kristo yung isipin nyo. Diba? Si Kristo kayang gawin niya. Kayang gawin niya. Tama ba, Ate Jami? Ano si Ate Jami? Diba? Pag si Kristo kumausap ng mga tao, kahit hindi ka magsalita, tapos na usapan. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong project. Kumuha at hindi kanyang kumuha, makapangyarihan si Kristo. Sabi ko nga nung araw, tinatayo yung chapel na to. Tumulong kayo, hindi tumulong. Magbigay kayo ng pambili ng hanap lang at hindi. Itatayo ng Panginoon yan. Bakit? Sa Lord yan eh. Pero pag dumating yung time, naalala ko sila Perpel nung araw. Nagbigay sila ng panghalog lang. So, isipin nyo. Kaya sabi ko nga sa kanila nun, every time na dadaan kayo sa kalsadang ito at nakikita nyo ang chapel, sasabihin nyo, Panginoon, salamat. So, ito, naalala ko yung kortinang ito. Partnership namin ni Ate Martin. Siya nagbigay ng contact sa akin na, di ba? Tapos, may mga ganun mga simpleng bagay na tayo ay merong na-contribute. Tingnan niyo yung verse dito. Ano sabi ng verse? Makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ano yung makibahagi sa kanyang paghihirap? Alam niyo po, ang buhay simbahan, ang buhay ng iglesia, dinadalaw po yan ng kaaway. Amen. May mga pagsubok yan. May mga paghihirap yan. Pero ang tanong, tayo ba'y nagiging kabahagi sa kanyang paghihirap?
Nagadama ba natin yung pangangailangan ng mga kapatiran? May mga kapatid tayo na kailangan ng panalangin. May mga kapatid tayo na kailangan ng pinansyal. May mga kapatid tayo na kailangan ng comfort. Ano? May mga kapatid tayo na kailangan ng ngitian lang natin, masaya na sila. Ako, natutuwa ako sa buhay ng kapatid na Darwin. Di ba? Kung paano siya binless ng Panginoon. Ano? At marami pang mga young people na natutuwa ako na sila binless ng Lord. At kung iisa-isahin ko yung mga young people na yan, napakaraming young people na binless ng Lord. Before, nagpipray pa kami sa mga young people na edad 12-13. Time will come, ang iba sa inyo makakapag-abroad. Nangyari yun. May mga kapatiran tayo, may mga young people na nakapag-abroad. Blessing ng Lord yun. Kaya ang simbahan dapat maging kabahagi din ni Kristo sa mga paghihirap. Pag may mga problema sa simbahan, namang problema ba tayo? Kapag mayroong mga sakit ang kapatiran, nararamdaman ba natin na sila may mga sakit? Wala man tayong maitulong, pero sa akin, it is more than enough na mapinyo na yung mga kapatiran kailangan nila ng prayer. Lord, wala po akong maitutulong, pero Panginoon, gumamit ka ng mga tao na tutulong sa mga kapatiran. Kasi ang lahat naman ng resources nagmumula sa Diyos. Pero yung maranasan, sabi doon, maging kabahagi tayo sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ano yung maging katulad niya sa kanyang kamatayan? Si Kristo tinapos ang kanyang misyon hanggang sa kamatayan sa krus. Amen. Tayo ba, are we willing to finish the race that is set before us? Tapusin natin yung laban na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi yung laban na binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang ito para sa Lord para din ito sa atin. Masdan ninyo mga nanay, masdan ninyo mga kabataan, kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi ko nila lahat, pero pangkaraniwan, pag ang tao ay may panahon sa Diyos, pag ang kabataan ay mayroong pagpapasakop kay Kristo, maayos ang buhay nila. Amen. Pero tingnan mo yung mga young people na pinabayaan ng Panginoon. Ano sabi ng Lord? Pag pinabayaan niyo ako, papabayaan ko rin kayo. Ano ibig sabihin? Gumaganti ba ang Diyos? Hindi. Hindi gumaganti ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, halika dito. Dito meron kang tagumpay. Ang sabi ng Panginoon, halika dito. Dito meron kang proteksyon. Halika dito. Dito meron kang magandang kinabukasan. Bisan, ang diablo kaway ng kaway sa mga kabataan. Dito ka na lang, masaya dito. Sa nightlife, dito ka na lang, masaya dito. Pero malayo sa Panginoon. Ano sa bandang huli? Ano sa bandang huli? Hindi ba? Maagang pag-aasawa. Maagang na-aksidente. Maagang nasira ang future. Mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Tapos bandang huli, sisisihin ang kanilang mga magulang kung bakit hindi sila nakapagtapos. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Come unto me, and I will give you rest. Yan ang gusto ng Panginoon. Lapit tayo sa Kanya. Maraming mga tao hindi pinaghahandaan ng future. Kaya anong nangyayari? Di ba? Nawawala sila doon sa tamang landasin. Pero, tandaan po natin, kung pipiliin natin si Kristo at ang magiging hangarin natin ay makilala si Kristo, diyan natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay darako sa